Sa video na ito ay isa na namang bagong SUV car ng Toyota brand ang ngayon lang buwan inilabas sa Pilipinas para maging kasangga ng maraming mga Pilipinong nahihirapang mamili ng pinakabago praktikal na modelo na may katipiran kumonsumo kasama mga modernong specs and features na talaga namang mapapakinabangan mo. Tara at ating kabiliban ang bagong sasakyan na naman na ito na inilabas ng brand dahil ibabahagi ko sa inyo ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po itong click yung subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ngayong buwan mismo ng taong ito, isang makasaysayang sandali na naman ang naganap sa Pilipinas dahil opisyal nang inulunsad ng Toyota Motor Philippines o TMP ang Toyota BZ4X, ang kauna-unahang battery electric vehicle o BEV ng Toyota na opisyal na ibinibenta na ngayon sa merkado. Ito ay isang full electric SUV na naglalayong baguhin ang paraan ng pagmamaneho ng mga Pilipino mula sa tradisyonal na makinang gumagamit pa ng gasolina tungo sa mas malinis at mas modernong kuryenteng pagbiyahe. Ang Toyota BZ4X ay isang fully electric SUV na idinisenyo upang tugunan ang pangangailangan ng modernong motorista. Gaya ng mas malinis o zero emission, ibig sabihin walang carbon emission habang bumabiyahe. Mas tahimik din ang makina nito at mas mabilis ang acceleration dahil instant torque agad mula sa electric motors at hindi ka pa masyadong pagod. Nilagyan rin ito ng mga advanced technology at comfort features sa loob ng sasakyan. Kaya naman hindi mo lamang ito masasabing matipid kundi narito sa modelong ito ang lahat ng hinahanap mong gamit kahit saan ka man magpunta. Ito ang kauna-unahang buong electric vehicle ng Toyota na available na sa Pilipinas ngayon na magiging contender ng ilang mga Chinese car brands sa Pilipinas na naglalabas din ng mga electric vehicle. Bahagi din ito ng mas malawak na programa ng Toyota para sa carbon neutral mobility. Ang isa pa sa magandang bagay sa modelong ito ay isang sikat na Japanese brand ang gumawa nito kaya siguradong sulit. May mapagkukunan ng parts availability, mababang maintenance cost at agarang service center na mapupuntahan kung sakaling magkakaroon ng problema sa hinaharap o di naman para sa mga maintenance recommendation nito. Pag-usapan muna natin ang exterior na disenyo nitong modelo. Makikita agad dito sa Toyota BZ4X ang futuristic at aerodynamic design. Medyo kakaiba ang hugis sa karamihan na nagpapaalala din ng kakaibang performance na magagawa nito. Ilan sa mga notable exterior features ng BZ4X ay ang pagkakaroon nito ng LED lighting system. LED ang headlamp, daytime running lights at may modernong disenyo ng mga ilaw para sa mas malinaw na visibility. Ang pangalawa sa magandang bagay pa rito ay ang malalaking sukat ng gulong nito na may 20-inch alloy wheels upang bigyan ng mas sporty at matatag na stance itong SUV at nakatutulong din para mas tumaas ang ground clearance nito na may malaking pakinabang lalo na kung bigla mo itong maidaan sa mga light off-road condition o di naman kaya sa may matutubig na daan. Pangatlo dyan, ang pagkakaroon din nito ng panoramic moonroof, isang bintana sa taas ng bubong na meron na sa karamihang modernong SUV na nagbibigay ng mas expansive at open na presence sa loob na nakaka-relax din sa mga pasahero lalo na kung malayuan ang biyahe. Ang ground clearance nga pala nito ay nasa 200mm na mas mataas kaysa sa typical na city crossover. Kaya kaya nitong maglakbay sa mas magagaspang na terrain. Pagdating naman sa electric powertrain at performance level ay talaga naman kabibiliban mo din dahil itong Toyota BZ4X ay hindi ordinaryong SUV kundi ito ay pinapagana ng electric motors at malalaking battery pack na may pangmatagalang lifespan para sa talagang mas sulit at mas practical sa mga consumer nito. Ang battery nito ay gumagamit ng 73.11 kilowatts lithium-ion battery na nagbibigay ng lakas sa dual motor setup nito. Ang dual electric motors o AWD ng modelong ito ay gumagawa ng malakas na power output na 343 horsepower at 338 Nm ng torque combined na kung ikukumpara sa ilang mga SUV car ay masasabi mong mas malakas nga ito kumpara sa marami. Mabilis at hindi ka bibitinin. Umaabot sa 100 to 160 km per hour ang nagagawa nitong bilis.
Kung pag-uusapan naman natin ang battery range o kung gaano kalayo ang mararating nito sa isang full charge na battery, ayon sa mga datos ay kaya nitong umabot ng hanggang sa 570 km na range batay sa United Nations regulation testing. Bagaman iba-iba pa rin ang feedback ng mga car owner, isa pa rin ang talagang masasabi ng marami dito. Super tipid nito at layo na ng mararating. May mga eco-friendly features din itong modelo gaya ng Eco Mode at X Mode para sa mas epektibo at mas efficient na pagdaloy ng kuryente nito. Pagdating naman sa interior at technology features pa nitong modelo, sa loob nitong BZ4X, makikita ang kombinasyon ng comfort at high-tech convenience para sa nakaka-enjoy at hindi nakakapagod na biyahe. Nilagyan ito ng perforated leather seats at heated front at rear seats para sa mas komportableng biyahe lalo na sa mahabang ruta. May 8-way power adjustable driver seats na rin ito na may memory function pangkasama. Nilagyan din ito ng 14-inch touchscreen display na sumusuporta sa wireless Apple CarPlay at Android Auto connectivity features para madali ang koneksyon ng smartphone sa sasakyan at mas maraming access. Meron itong dual wireless charging pads, kaya hindi mahihirapan kahit ang pasahero nito na mag-charge ng gadget kasama ang mga USB Type-C charging ports nito na nakakalat sa loob, sa harap at likod para laging charge ang mga gadget ng mga occupants. May malaking TV screen na libangan sa loob para hindi rin nakakabagot ang biyahe. Nilagyan rin ito sa driver ng 7-inch digital meter cluster at multi-information display na nagbibigay din ng modernong interface para sa driver. Mas informative pero friendly user. At bukod pa dyan, isa sa mahalagang bagay pa na meron din dito sa bagong sasakyan ng Toyota ay ang pagkakaroon nito ng modernong safety features na Toyota Safety Sense. Isa sa malalaking selling point ng BZ4X ang Toyota Safety Sense, isang suite ng advanced driver assistant at active safety technology na mag-iingat sa mga pasahero nito. Hindi lamang para magligtas kundi para makaiwas din sa anumang kapahamakan sa loob ng kalsada. Nilagyan ito ng pre-collision system o PCS na otomatikong nagbibigay babala at pwedeng magpreno ng kusa ang sasakyan para maiwasan ang pagkabangga o makabangga. Sinamahan pa ito ng Dynamic Radar Cruise Control System o DRCC. Suportang cruise control na sumusunod sa distance ng sasakyan sa harap. Mas advanced ito sa cruise control o adaptive cruise control system na nagbibigay rin ng suporta ng automatic braking kung sakaling may mababangga na. Sinamahan pa ito ng Lane Tracing Assist o LTA na tinatrack ang lane ng sasakyan para tumulong manatili sa gitna ng lane at upang maiwasan din ang makasagi ng ilang mga kasabayan. May Lane Departure Alert din ito o LDA na nagbibigay babala kapag lumabas sa lane nang hindi nagpapakita ng signal. Sinamahan pa itong BZ4X ng Automatic High Beam o AHB at Adaptive High Beam System o AHC na mas malinaw na ilaw sa gabi nang hindi nakakaabala sa ibang motorista. Automatic itong umiilaw ng malakas para malinaw ang visibility kapag madidilim na kalsada. Mayroon din itong extra driver assist features tulad ng blind spot monitoring, panoramic view monitor, at digital inside rear view mirror para sa mas mahusay at situational awareness habang nagmamaneho ka. Fully compact sa advanced safety features itong modelo. Wala pa dyan ang ilan sa mga basic at particular safety features nito gaya ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist, kasama ang maraming airbags nito sa interior at mga seat belts. Meron din itong mga parking sensor sa front and rear para mapahusay at mas hindi delikado ang pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan. Pagdating sa presyo mga kaibigan, itong Toyota BZ4X ay may starting price na humigit kumulang sa 2,699,000 pesos depende sa kulay at opsyon. May kaunting dagdag para sa ilang paint choice, halimbawa na lang ang Philippine White Pearl Mica at Emotional Red na kulay nito. Sa presyo na ito kasama na ang wall box charger at portable charger na pwedeng gamitin sa bahay o sa public charging station. Kaya hindi ka na mamumroblema
humanap ng mga charging station. Meron na sa mall at sa ibang mga establishmento na pwedeng pagsaksakan ng charger nito. Bakit mahalaga ang BJ4X ngayon sa Pilipinas? Bukod kasi sa mga naglalabasang mga Chinese brand na naka-electric vehicle na, isa ito sa pangunahing mapagkakatiwalaan mo talaga dahil from Japan ang modelong ito. Hindi lamang ito isang bagong sasakyan, simbolo rin ito ng paglipat ng Toyota at ng automotive industry tungo sa mas malinis at sustainable na mobility. At ito'y bahagi rin ng Toyota Philippines strategy na in-expand ang electric vehicle choices sa bansa at naglalayong hikayatin ang mga mahihilig sa kotse na i-embrace ang teknolohiya ng full electric vehicle, upang sa ganon ay medyo maiwasan ang shortage sa fuel. Well, kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nag-aabang palagi dito sa akin channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigin po naman yung subscribe button pa rin ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kay Bigger upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obris Collection. Thank you! Ang Jayco EJ6 ay isang fully electric SUV. Ibig sabihin, isang sasakyan na puro kuryente ang pinagmumulan ng lakas at walang tradisyonal na makina na gumagamit ng gasolina. Ito ay inilunsad ngayon sa Pilipinas bilang isang bagong premium electric SUV na may off-road capabilities at modern features para sa urban at outdoor na pagbiyahe. Kaya kung naghahanap ka ng isang SUV car na hindi kumakain ng fuel, pwede pang off-road at may malaking interior capacity. Modern tech features, itong bagong EJ6 ang perpekto para sa iyo. Well, anong meron sa modelong ito? Bakit marami daw ngayon ang tumatangkilik dito? Bukod sa napaka-brusko ng datingan, ang modelong ito ay nakakaakit-tingnan lalo na sa pamilyar na disenyo nito na talaga namang magugustuhan ng marami. Mukha kasi itong armored vehicle na may makantong hugis, robust front-end design, rugged style ay talaga namang lumalabas na ang pagiging off-road car sa disenyo pa lang ng modelong ito. Ang mga ilaw nito ay kakaiba din na puro naka-LED type na klase. Parang nakabaliktad na L ang headlamp at isang matuwid na hugis ay naman ang likuran taillamp nito. Walang arte masyado ang harap maliban sa brand name na Jayco. May sukat ang gulong nito na 245x55 R19 na perpekto para sa anumang terrain o malulubak na daan. Dahil dito ay mas tumaas din ang ground clearance size na may 200 to 225mm na naging perpekto rin para makuha nito ang atensyon ng marami na kung saan kahit electric vehicle ito ay kaya pa rin itong sumuong sa matutubig na kalsada. At ang isa sa mahalagang parte nitong sasakyan kung bakit kaya nitong mag-navigate sa off-road condition ay dahil sa matitibay na chassis at suspensions na ikinabit dito. Itong EJ6 ay nakabuo ng isang IMS platform na may unibody construction. Ang unibody setup na ikinabit dito ay mas magaang at mas efficient sa fuel or energy use at nagbibigay pa ng mas stable na ride kasama ang independent suspension setup nito. Ang front suspensions nitong EJ6 ay naka MacPherson strut. Ito ang pinakakaraniwang front suspension sa mga modernong SUV at passenger cars. Nagbibigay ito ng magandang balance, comfort at handling lalo na sa uneven roads o mga rough road. Naka-independent pa ang setup nito na ang ibig sabihin ay mas nasasalo ang mga bumps without transferring too much shocks sa cabin. Habang ang rear suspension naman ay naka-multi-link independent suspension. Ang multi-link setup ay mas advanced kumpara sa simpleng torsion beam rear suspension ng ibang mga SUV. Ang maganda rito, nagbibigay ito ng better wheel articulation, mas stable ang handling at mas magandang grip sa uneven terrain. Ito rin ay nakatutulong sa off-road and rough road confidence dahil mas flexible ang pagkilos ng mga gulong nito. Ang mga kombinasyon ng features na yan ay nagiging dahilan kung bakit kaya ng EJ6 na humarap sa light off-road condition gaya ng gravel roads, uneven humps,
dirt trails at mga occasion na may tubig sa daan nang hindi masyadong nahihirapan ang chassis at suspensions. At syempre, ang front brake nito ay naka-ventilated disc na nagbibigay ng mas mabilis na pag-cool at mas consistent na performance lalo na sa mabigat o madalas na pagpipreno. At solid disc type naman ang ginamit sa rear brake nito na practical at sapat kasi karamihan sa braking force ay galing naman sa harap. Kaya okay na ang solid disc brake na ikinabit sa likod nito. Well, pagdating naman sa interior, itong bagong EJ6 mga kaibigan ay mayroong mas malaking display screen na may sukat na 15.6-inch touchscreen infotainment system na kung saan sentro ng entertainment at ng ilang mga control nitong sasakyan. Nilagyan din ito ng malaking digital instrument cluster na may sukat na 9.2-inch na nagbibigay ng modernong digital driver display para sa speed, range at driving info. At syempre, hindi rin mawawala sa modelong ito ang mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, Bluetooth connectivity features, maraming USB port para sa madaling koneksyon ng device o pag-charge ng mga gadget. At mayroon din itong voice control features na kung saan boses ang kumukontrol sa ibang mga function nitong sasakyan na malaking tulong lalo na kung nagmamaneho ka. At bukod pa dyan, may kasama rin itong 8 hanggang sa 12 speaker na nagbibigay naman ng mas malakas at maliwanag na tunog sa loob nito. May automatic climate control para sa magandang temperatura sa loob na may kasama ring rear AC ventilator. May rear air quality control din na naglilinis ng hangin at nag-aalis ng masangsang o mababahong hangin sa loob nito. At syempre may kasama pa itong ventilated front seat, isang feature sa upuan ng driver na may air-cooled para hindi mainit sa balat na bagay dito sa Pilipinas lalo na kapag summer. Ang seating capacity nitong Jayco EJ6 ay nasa 5-seater na nakabalot ng premium upholstery at komportabling upuan para sa long drives. May central console armrest, mga cup holders at bottle holders. May wireless phone charger din ito na may 50 watts at nilagyan din ito ng panoramic glass roof. May malaking bintana sa taas para sa mas open feel at meron ding ambient lighting para mas stylish ang interior. Pagdating naman sa convenience at control, nilagyan itong bagong SUV ng multifunctional steering wheel na kung saan makokontrol mo ang ilang mga settings without taking hands off the wheel. Nakakeyless entry at push start button na rin ito na mas madali at modernong pagpasok at pag-start ng engine at mayroon ding power windows sa front and rear. Pagdating naman sa space at utility, naifo-fold ang rear seat para mapalaki ang cargo space pag kailangan. May power outlets at accessory socket sa loob para sa device o gamit. May kasama rin itong driver assistance and comfort features gaya na lang ng adaptive cruise control system at 360-degree camera view monitor. Pagdating naman sa safety features, itong Jayco EJ6 ay marami niyan. Meron itong anti-lock braking system o ABS. Meron din itong electronic brake force distribution o EBD at meron pang kasamang brake assist. Nilagyan rin ito ng vehicle stability control na tumutulong para hindi madulas o mawala ng control lalo na sa biglaang liko o mga basang kalsada. May hill start assist din ito para hindi bababa sa reverse kapag pataas o patarik ang mga kalsada. Meron nitong downhill assist control para kontrolado ang pagbaba sa matarik na daan. At syempre meron din itong autonomous emergency braking o AEB. Automatic braking kapag may panganib na banggaan. May forward collision warning din ito o FCW na nag-aalerto kapag may paparating na sasakyan o obstacle. Meron itong lane keeping assist o lane keep warning. Tinutulungan ng features na ito na manatili ang sasakyan sa loob ng linya para hindi makasagi o makamangga ng ilang mga kasabayan lalo na yung mga nag-o-overtaking. May emergency lane keep assist din ito na tumutulong i-correct ang steering kapag lumalabas sa linya itong sasakyan. At ang maganda pa rito mga kaibigan ay nilagyan na rin ito ng rear cross traffic alert o RCTA. Nag-alerto kung may sasakyan sa likuran habang ikaw ay umaatras. Meron din itong blind spot monitoring system
na nag-aalerto rin kung may sasakyan sa mga blind spot na hindi nakikita sa side mirror. Meron din itong traffic jam assist. Magagamit mo naman sa mga masisikip na traffic. Tinutulungan itong kontrolin ang speed at stopping. At pagdating naman sa ilang pang mga safety features nito, lalo na sa interior, marami itong airbags sa front, driver at mga passenger. Meron din itong curtain airbags, side airbags na kung saan poprotekta sa oras ng mga banggaan sa mga pasahero nito sa loob. Meron din itong seatbelt reminder at seatbelt warning na paalala kung hindi naka-seatbelt, na sinamahan pa ng parking awareness alerts. May 360-degree panoramic camera din ito. Buong view sa paligid para sa parking at tight spaces. Meron din itong rear view camera para sa likod kapag bumabarena o umaatras ka. Meron din itong rear parking sensors. Magbibip ito kung malapit ka sa obstacle o matatamaan mo na yung mga nasa likod na humaharang pag umaatras ka. Meron din itong door ajar warning na isang indikasyon kung may pintuan na hindi nakasara ng maayos. Meron pa itong emergency stop signal na nagbiblink ang hazard lights sa mga biglaang preno. Meron pa itong family and child safety. May ISO fixed child seat mounts na secure na anchors para sa mga child seats. Meron din itong child safety locks para hindi madaling mag-open ang rear doors. Meron din itong rear seat belts na tamang seatbelt para sa back passengers. At ang iba pang mga safety alerts nito ay talaga namang mapapakinabangan mo rin, gaya ng crash sensor na nagtitrigger ang lights hazard pagkatapos ng matinding impact. Nilagyan rin ito ng tire pressure monitoring system o TPMS. Nag-aalerto kung mababa ang pressure sa gulong. May kasama na rin itong front and side impact beams, reinforced frames sa mga impact zones. Well, talaga namang nakakabilib itong Jayco EG6 na talaga namang fully compact din sa napakarami, advanced at modernong mga safety features. At higit sa lahat, ang magandang features nito na pwedeng magamit sa kahit anumang klase ng daanan. Ang Jayco EJ6 ay hindi lang basta SUV. Ito ay may comprehensive safety package na moderno at malakihan na ADAS suite. May maraming airbags, stability system, parking aids at child safety technology. Kaya mas confident at secure ka sa city, highway o adventure trips. Ang Jayco EJ6 ay hindi gawa sa Pilipinas o ibang bansa, kundi galing sa China. Ginawa ito sa Chery Automobile sa ilalim ng brand na Jayco at pagkatapos ay ini-import papunta sa Pilipinas at iba't ibang merkado sa buong mundo. Well, dahil nga sa fully electric vehicle ang modelong ito, umaabot sa layo na 421 to 425 kilometro bago tuluyang malobat ang battery nito. Well, gaano naman ito katagal i-charge? Tumatagal daw ng mahigit sa 30 minuto bago mag full charge o kulang-kulang 1 oras bago ma full charge. Yan ay napakabilis na sa pagiging fully electric vehicle na klase nito kasi ang iba inaabot pa ng 2 to 3 hours. Well, pagdating naman sa top speed mga kaibigan, itong EJ6 ng Jayco mga kaibigan ay umaabot sa bilis na 150 km per hour. Mabilis na yan kung tutusin at malayo-layo na rin ang mararating. Sa Pilipinas, available na ito sa 2 klase ng variant na nagkakahalaga sa estimated price mula 1,649,000 pesos hanggang 1,799,000 pesos sa kasalukuyan ngayon. Kung nagustuhan mong topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po dumalik yung subscribe button pati na notification bell para naman ma-update vlog sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mahiyang mag-comment kaibigan upang sa ganun masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!